Patuloy ang pagbi-build up nitong Converge FiberXers para sa mga susunod na conferences at seasons ng PBA. At ngayon mukhang gusto nilang pumasok sa isang 3-team trade kasama itong Magnolia Chicken Templados pati na itong Northport Batangpier. At mukhang ang mangyayari dito ay gustong makuha nitong Converge FiberXers yung first round draft pick nitong Northport Batangpier. Samantala naman, itong Magnolia Chicken Templados, ang makukuha nila ay itong big man na dinraft ng Converge na si Pau Havillonar. Samantala naman, itong Converge FiberX, itong Northport Batangpier, ang makukuha niyan ay si Joseph Eriobo at baka magsama ng isang second round draft pick o first round draft pick ang Magnolia. So, ang magiging palitan dito, si Joseph Eriobo at isang first round draft pick mapupunta sa Northport, si Pau Havillonar dito sa Magnolia, at yung first round draft pick ng Northport naman ang mapupunta dito sa Converge FiberXers. Maliwanag kung bakit gustong kunin ng Magnolia itong si Pau Havillonar dahil ito ay isang malakas na power forward, parang mas matangkad na version ni Calvin Abueva nung kabataan pa niya. Kaya sa tingin ko magiging bagay itong si Havillonar dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakaling makuha ng Magnolia itong si Havillonar, mas magiging matindi sila defensively at hindi nila iindahin kung mawala itong si Eriobo o kaya pati na itong si Calvin Abueva. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede talaga nakunin nila to. Itong si Havillonar, meron niyang reputation na pagiging double-double player sa NCAA. Top scorer, top rebounder at yan ang babagay dito sa Magnolia. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang papayag sila sa ganitong klaseng trade proposal. Ngayon, kung pakakawalan nila si Joseph Eriobo, okay lang yan kung si Havillonar ang kapalit. Dahil ibig sabihin, magkakaroon sila ng additional big man na magagamit. At yan tingin ko magiging bentahin itong Magnolia Chicken Templados. Kung sakali na makuha nga nila itong si Pau Havillonar, magiging magandang addition yan para dito sa kanilang lineup. Ngayon, dito naman sa coaching ng Magnolia, sa tingin ko magiging problema talaga dyan kung hindi nila papalitan itong si Coach Chito Victolero. Ang sabi nga ng mga fans ng Magnolia, kahit sino pang ilagay mong player dyan, kung yung coach ay hindi mo papalitan, mababaliwala din. Kaya yan nga ang isang dahilan kung bakit kahit masaya yung mga fans doon sa posibilidad na makuha nila itong si Pau Havillonar, meron ding mga fans na medyo nagbo-worry dahil sa bandang huli baka hindi rin naman ito magamit ng mabuti nung kanilang coach. Sa ngayon kasi mukhang malakas daw talaga ang kapit nitong si Victolero dito sa management at yan ang dahilan kung bakit siya hindi napapalitan. Ang sabi nga ng fans na San Miguel, ganyan din daw itong si George Gallant. So abangan na lang natin kung talagang hindi maaalis itong si Coach Victolero. Pero kung sakasakali man na hindi ito maalis, at least sinusurround siya ng mga players na talagang magagamit. Parang ganyan na lang ang nangyayari din sa San Miguel na nagre-rely na lamang doon sa talent ng mga players. So yan ngayon ang aabangan natin dito kung matutuloy ang trade ng Converge ng Northport at nitong Magnolia Chicken Templados para naman pare-pareho sila na magkaroon ng mga players at mga draft picks na magagamit. Dahil syempre, alam natin na kapag gusto ang mga teams na eliminate ng maaga, gusto nila na kumuha ng mga additional na mga players para mapalakas yung kanilang koponan. At yan ang binabalak talaga ngayon ng management ng SMC dito sa Magnolia Chicken Templados. At yung pagkuha kay Havillonar, yan ang isang paraan para ma-address yan.